Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong magandang balita dito hatid sa atin ng Presidential Spokeswoman Claire Castro. Ito ang tungkol sa mga dumating pala, meron palang dumating na na inangkat ng private sector at ng gobyerno na crude oil galing ng Russia. So totoo pala yung balitang 'yon. Kaya ito pinapaliwanag ngayon ni Claire Castro ang sitwasyon ng ating enerhiya sa Pilipinas. Talagang na hindi talaga sigurado. Hindi tayo nakakasiguro hanggang kailan na meron tayong supply. Kasi lahat ngayon ay nasa talaga state of dilemma, problema. Lahat ng bansa sa Asia, di ba? Pati mga kapitbahay natin ay naghihirap na. Kahit nga sa China na malaya silang makakuha sa Iran ng itong langis, ay meron ding problema sa China dahil sa sobrang dami ng tao doon. Kaya ito ang video courtesy ng Palacio, Claire Castro. Ang gobyerno ba kampante pa rin sa supply ng ating langis? Kasi kahapon, may dumating na Russian crude. Meron. Pandalawang araw lang yun eh. Meron sa isang private company, pero dumating din yung in-order ng PNOC, PNOC, no? na gobyerno natin. Sa ngayon pa, ma'am, ano ba, hindi pa tayo kinakabahan sa ating supply? At meron pa rin ba tayong mapagkukunan ng supply ng langis? Sa ngayon po kasi nakita po natin kung paano kumilos ang gobyerno para po patuloy po yung supply ng produktong petrolyo sa atin. At yun po kasi ang gusto ng Pangulo. Tayo naman din po ang inuulat ni Secretary Sharon Garin, pati nga po ang DFA, Secretary Tess Lazaro, ay talaga nakikipagtulungan na rin para malaman natin kung saan makakakuha ng supply ng produktong petrolyo. So, whole of Okay, government so approach po ito. nagpahayag na nito kahapon si PBBM na walang problema in 45 days galing kahapon, so 40 days na lang galing ngayon, ay wala nang problema dahil meron na tayong parang kasunduan sa Russia na kukuha tayo ng maraming crude oil at dito na ipaprocess sa Pilipinas. Yun ang sabi ni PBBM. After 45 days nung nag-broadcast siya ay wala na daw problema, tuloy-tuloy na ang supply ng langis sa Pilipinas. Nagpag-usap na siya ngayon sa China din, ay nagpag-usap na rin ng ating Pangulo. Kaya medyo nakiliti si Xi Jinping kasi lumapit si PBBM. Nako, sabi ni Xi Jinping, ayan, kayo ayaw nyo di ba? So may utang na loob na naman tayo sa Chikwa. Nako, pwede namang sa Russia lang tayo lalapit. Kasi ang Russia, wala tayong problema dyan Sa China meron. Kaya sigurado papautangin talaga tayo ng China o paangkatin ng langis para lalapit muli tayo sa kanya, di ba? Kasi lumalayo na tayo Kaya wala naman talagang magdadamayan kundi magkapitbahay, pero kwe daw. Sa pipiliin mo na kapitbahay, di ba? Merong kapitbahay na bantay sa lakay. Yan yung China, bantay sa lakay. Tapos doon tayo lumapit, meron namang sa Malaysia, Indonesia na source, yung sa Petronas, di ba? Russia ang pinakamalaki, pangalawa diyan sa Middle East, na supplier ng langis. Okay, balik tayo sa ating magandang spokeswoman, Claire Castro. So sa ngayon po ay hindi naman kinakabahan ng ating gobyerno dahil patuloy po ang pagtatrabaho ng ating mga ahensya ng gobyerno para po hindi lang mawala ng supply ng produktong petrolyo. Sa totoo nga po, hindi ito natin dapat pinoproblema kung hindi po nangyari sa sigalat sa Middle East. Pero wala po tayong, kumaga hindi natin kontrolado po ito. Ang tanging lamang pong gagawin ng gobyerno dito ay magsikap na ang supply ng petrolyong produktong petrolyo ay tuloy-tuloy po para sa ating bansa. Kaya, kumbaga, hindi lamang po dapat gobyerno po. Lahat po tayo magtulungan. Kung ano pwede matipid natin lahat, tipidin po natin. Kasi yung supply, nakikita niyo po, talagang pinagsusumikapan. At kung dati, kampante lahat tayo, dalawa ng problema. But because of the crisis in the Middle East, Okay. So, pero tayo talaga medyo dapat nagtaka ako magtulungan. mas malaking
mas maraming bariles ng langis ang nabili ng private sector ng Pilipinas, yung mga may-ari ng malalaking gasolinahan. Mas maraming bariles na nabili sila kumpara sa PNOC, kumpara sa gobyerno. Bakit ganon? Yang yaman-yaman ng gobyerno natin tapos tinalo pa tayo ng private sector. Kaya kontrolado pa rin ng private sector ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya hindi makontrol-kontrol ng gobyerno dahil dapat ang gobyerno ang bumili lahat. Andin sa gobyerno na bibili ang private sector ng Pilipinas na mga negosyante negosyante nitong langis. 'Di ba? Mali. Kasi mas malaki ang kumprada nitong mga mayayaman na may-ari ng malalaking kumpanya ng langis sa Pilipinas kumpara sa kumprada ng ating gobyerno ng PNOC. Naku, mukhang mali. Dapat sa ganitong sitwasyon, para makontrol ng gobyerno ang presyo ng langis sa Pilipinas, ay ang gobyerno talaga ang gagastos. Yung mga budget yan nag-aaga, walang kakwinta-kwinta yan kung hindi gagamitin yan sa krisis na ito. Total, pag malampasan ang krisis na ito, balik na naman sa pagnanakaw, di ba? Huwag muna kayong magnakaw ngayon. Yan ang problema Nakaw kagad ang kinukompute. Computein nyo muna paano tayo makabili ng kahit 5 buwan lang na supply ng langis sa Pilipinas, and then gobyerno na mismo, ang PNOC, ang magbenta dito sa mga retailers. Ibig sabihin, ng mga negosyante ng langis sa Pilipinas dapat bibili sa gobyerno para makontrol ang pagbaba ng presyo nito. Ganun lang kasimple yun. Hindi naman kailangan magiging rocket scientist tayo. Hindi naman kailangan magiging master tayo sa kalkulos para makalculate yan. Napakasimple lang naman. Ang tanging gawin, yung unappropriate budget ng GAA, yung wala pang ginamitan, ay gamitin mo na yun. Aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Yun ang kasabihan ng matatanda Patay na ang kabayo mo hindi mo pinapakain dahil tinitipid mo Andin nang magkaroon ka ng maraming damo, pinakain mo yung kabayo, hindi na kumain dahil nagkasakit na. Yun yung mangyayari sa mga ating mamamayan, mga sektor ng... Ngayon, ang inalagaan ng ating gobyerno ay yung mga yung mga operator ng mga bus, yung mga pampasahirong sasakyan. Yun ang may subsidy. Paano naman tayo na araw-araw tayo nagdadrive ng motorsiklo at ng kotse? Di ba? Gumagastos tayo papunta sa trabaho Dapat meron din sa private sector. Kasi hindi naman kaya ng employer na mag-subsidize sa kanyang mga workers. Di ba? Meron ganun Kaya isipin talaga muna yung GAA budget na yan, na budget na yan, na diyan pinagnanakaw yung pera ng bayan. Kalahati niyan gamitin muna sa emergency. Yung emergency fund, gamitin yon. Yung unappropriate funding ng GAA, yung itinabi na wala pang project, gamitin muna din yon. Di ba't saka na magnakaw? Alam naman natin na talagang magnanakaw marami. Stop muna tayo sa pagnanakaw, mga senador diyan, mga congressman. Isipin muna natin ang krisis na ito. Dahil minsan lang ito nangyayari. At kapag maapektuhan tayo, aanin mo pa ang damo. Marami ng damo. Wala na ang mga kabayo. Patay na Sana naintindihan, di ba? Sana mayroong nakadaan na congressman sa channel ko ay mahimasmasan yung mga senador, congressman at sino-sino pa diyan na palaging nagnakaw sa gobyerno. At yung iba, convoy yung mga red plate na mag-convoy, ang bilis-bilis magpatakbo, parang hinahabol ni kamatayan Bakit ba ang bilis-bilis yung magpatakbo? Mayroon bang humahabol na na sindikato? Kung wala kang kalaban, bakit ang bilis-bilis magpatakbo? Ibig sabihin yan, malaki ang konsumo ng gasolina. Kayo ang nagsabi na magtipid tayo, tapos kayo, convoy, ang bilis-bilis magpatakbo Akala mo hinahabol ni kamatayan. Bakit ba ang bilis-bilis nyo magpatakbo?
Meron ba kayong kalaban? Mafia ba kayo? Mukhang may problema eh. Ang bilis-bilis magpatakbo eh. Grabe. Dito sa amin, halos sagasaan ka na. Magkukonbo yung mga sa gobyerno. Red plate. Bakit ba talaga ang bilis-bilis magpatakbo? Pwede naman sigurong 60, 70 lang. Bakit 120 ka agad? Ayun lang ha. Bakit ang bilis yung magpatakbo? Takot ba kayo sa merong kayong mga atraso? 'Di ba? Ganun yun eh. Bakit ang bilis magpatakbo? Aksaya tuloy sa gasolina. Okay, tapusin na natin ang balita hatid sa atin ng Palasyo Yusek Claire Castro. Gusto namin itanong sa inyo yung pagtutulungan. Hiniling ni Presidente sa atin magbayanihan. Gusto namin itanong sa inyo yung pagtutulungan. Hiniling ni Presidente sa atin magbayanihan. At hiniling na rin niya sa mga taga-gobyerno na magtipid. Ayan. Pero ma'am, nakikita pa rin tayo mga nagko-convoy-convoy sa kalsada, ma'am. Oo. Convoy na maraming sasakyan. Maraming sasakyan ng mga Totoo. taga-gobyerno. Although hindi naman sakop ni Presidente po yung legislature. Karamihan po sa mga nakikita Convoy, natin, ah. hindi man nakapula ang Okay, so plaka. napakahirap Diretso. sagutin na Ang ngumiti plaka, lang ma'am. si ang Undersecretary Castro. Bakit nga ba? Convoy pa rin. Of course, siyempre, di ba, karamihan doon ay bodyguard eh. Alam niyo na kapag senador, ang dami-daming bodyguard, congressman, ang dami-daming bodyguard. Kung wala ka talagang kalaban, bakit mag-bodyguard ka, di ba? Pero sa panahon ngayon, kailangan talaga ng bodyguard eh. Kasi lahat mayroong parte ng cake, di ba? Ano ba yung cake? Yun yung masarap sa Senado at Kongreso eh. Yun yung pinaghati-hatian nila. Kaya kapag meron kang piece of cake na matamis, na masarap, lalanggamin ka talaga, kaya kailangan mo ng mga escort, convoy na yan. Alright, mga kababayan, anong masasabi nyo sa sitwasyon natin ngayon? Nako, kahit ako, hindi ko ma-predict ang papuntahan ng krisis na to eh. Kapag hindi tinapos ni Trump, yung Hormuz na yan, yung Iran, kapag hindi yan tinapos, at nandyan pa rin na nang-hijack yung Iran palagi, di ba, kapag hindi sumurindir ang Iran, ubos na nga, hindi pa rin sumurindir eh. Mga bata na daw ngayon ang mga 12 years old hanggang 12 years old. Yung mga minor na basta kaya nang bumuhat ng baril. Yun na daw nagsusuot ng uniform ngayon eh, sa Iran. Talagang ang Iran oh. Tapos kapag tamaan yung mga bata na yan, mag-report na naman sa UN, sa United Nations ng Iran na binaril yung mga bata. Pinasuot nila ng uniforme eh. Yan yung latest na nasagap ko ngayon sa nangyayari sa Iran dahil wala na nga silang mga sundalo. Yung kanila na lang mga anak tsaka mga apo pinagsusuot ng uniforme. Ang liit-liit eh, tapos nagdadala ng baril. Paano tatakbo yun? Iyak ng iyak yun, di ba? Ginawang pananggalang sa US yung mga bata. Ay nako, mga kababayan. Alright, tapusin na natin ang balita. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam, and God bless us all.